Hallelujah. Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, especially itong araw na ito, araw ng banal na kapahingahan. At sa araw na ito mga kapatid at sa oras na ito, meron na naman tayong pagninilay-nilayan na salita ng ating alahayam, ng ating Elohim, na I really believe makakapag-relate ang bawat isa sa atin dito, lalong-lalo na sa mga nagsisikap na masunod ang kalooban ng ating Elohim, ng ating alahayam. May babasahin lang akong paksa sa kasulatan na ilathala, na itala, pinapahintulutan ng ating Ama na mababasa natin sa ngayon, mababasa natin ngayon upang ating magagamit bilang referensya sa ating pamumuhay bilang nasa katawang lupang ito. Dito sa Book of Jeremiah chapter 11, ito ang naitala sa kasulatan ito. Ating babasahin mga kapatid ang sandali. The word that came to Jeremiah from Yahweh. Hear the words of this covenant and speak to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem. You shall say to them, Thus says Yahweh, the Elohim of Israel, Cursed be the man who does not hear the words of this covenant that I commanded your fathers when I brought them out of the land of Egypt, from the iron furnace, saying, Listen to my voice, and do all that I command you. You shall, so shall you be my people, and I will be your Elohim, your Alahayam, that I may confirm the oath that I swore to your fathers, to give them a land flowing with milk and honey, as at this day. Then I answered, So be it, Abba Yahweh. And Yahweh said to me, Proclaim all these words in the cities of Judah and in the street of Jerusalem. Hear the words of this covenant and do them. For I solemnly warned your fathers when I brought them up out of the land of Egypt, warning them persistently, even to this day, saying, Obey my voice. Yet they did not obey or incline their ear, but everyone walked in the stubbornness of his evil heart. Therefore, I brought upon them all the words of this covenant which I commanded them to do, but they did not. Again Yahweh said to me, A conspiracy exists among the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem. They have turned back to the iniquities of their fathers who refused to hear my voice. They have gone after other idols to serve them. The house of Israel and the house of Judah have broken my covenant that I made with their fathers. Therefore, thus saith Yahweh, Behold, I am bringing disaster upon them, and they cannot escape.
Though they cry to me, I will not listen to them. Then the cities of Judah and the inhabitants of Jerusalem will go and cry to the idols to whom they make offerings. But they cannot save them in the time of their troubles. For your idols have become as many as your cities, O Judah, and as many as the streets of Jerusalem are the altars you have set up to shame, altars to make offerings to Baal. Hallelujah. Ang lahat ng papuri at pagsamba at pasasalamat ay para lamang sa ating Almighty, sa ating Aluwa Yahweh. So dito mga kapatid, babalikan natin ang sinabi ng ating alahayam kay Prophet Jeremiah. Isinaysay ng ating alahayam ng ating Elohim paano naging slaves again, paano naging napapariwara na naman ang bayan ni Israel, ang bayan ni Judah. Paano sila hinayaan ng ating Ama na mas scattered all over the world, around the world, sa iba't ibang bansa sila napupunta. And they suffered a lot. Hinayaan, pinapahintulutan ng Ama. Bakit? Siguro naririnig ninyo mga kapatid, I encourage you na muling basahin ang talatang ito, ang chapter 11 na ito. Hindi ko man tinapos ang buong chapter, hanggang verse 13 lang tayo nagbasa. Although sa mga ibang mga kasulatan ng mga propeta, at maski dito sa sulat ni Prophet Jeremiah, mayroong pinangakong redemption ang ating mahal na Aluwa Yahweh. Redemption to seek and save the lost sa lipi ni Israel, and even to the so-called Gentiles. Ngunit kahit na dumating ang Messiah physically sa mundong ito, kahit na inoffer na ng Ama kaysa ang ultimate remedy, people are continuous on following kung ano ang magugustuhan, kung ano ang gustong gawin, just what like the specific descendants of Israel. Although mga kapatid, sa atin dito, tayo, hindi natin sa ngayon mapapatunayan kung alin bang tribo tayo na nabibilong. Ngunit sa diwa ko mga kapatid, I really believe kung sino man ang nakakarinig, sino man ang tumatalima, sino man ang nagsisikap
na makasunod sa pamantayan ng ating alua, ako'y naniniwala na meron siyang dugong Israelita. Don't get me wrong, mga kapatid. This is not a claim. I am not claiming. Ngunit sa puso ko at sa isip ko, sa diwa ko, in my humble opinion, sa pinaka mababang assessment ko lang ito. Bakit? Sino ba ang ina-addressan ng Ama? Sino ba ang pinatutungkulan niya sa kanyang mga salita na pinapahintulot niya sa atin ngayon na ating mababasa? Diba? Specifically, mga kapatid, sa tinatawag na Biblia, ang history dito, karamihan sa lipi ni Israel. Kaya nga sila ang officially na nagmamay-ari sa mga kasulatan ito na na-hijack kalaunan, pinapahintulutan ng Ama kalaunan. Bakit? Because of this word. Because of this word, stubbornness. Ito ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Itong salitang stubborn. Napaka broad para sa akin, mga kapatid. Napaka broad ang salitang ito at napaka malaking bagay ang salitang ito, at hindi lang ito salita kundi isa itong attitude, batasan. Ito ang isa sa mga nagpapahamak sa bayan sa lipi ni Israel. Just what we read before. Ano ang reklamo ng ating Ama sa kanila? Sabi niya, paulit-ulit ko itong sinasabi at pinapaalala sa kanila. Patuloy akong nagpapaalala sa kanila. Sabi niya, di ba? Sabi niya, I am warning them persistently even to this day. Yun ang sabi ng ating Ama. Hindi siya nagsasawang nagpapaalala sa kanila, makinig kayo sa akin. Pero ano ang ginawa ng lipi ni Israel? Mula sa simula pa nung pag hindi pa sila nagiging alipin sa bayan ng Ehipto, meron ng korupsyon sa puso ng lipi ni Israel. Prior that, meron. Bakit? Kasi nga merong opposition. Kasi nga merong gustong manira sa buhay ng mga taong tinatawag ng ating Elohim na my chosen people. Merong hindi gusto na mamuhay ng mapayapa at masagana at masaya.
ang chosen people of Elohim, ang chosen people of our Alayam. Alam niyo na kung sino ang tinutukoy natin, mga kapatid. The opposition, the rebelled one. Kaya nga patuloy na nagpapaalala ang ating Ama, ang ating Creator. Kahit ano na lang at sino na lang ang kanyang ginagamit upang mapapaalalahanan niya ang kanyang chosen people. Even to this day, sabi niya, it is also applying to our present time. Bakit? He changed not. Our Elohim, our Creator, our Almighty Allah. Almighty and Allah is same. Our Almighty Father, Abba Yahuwah, has never changed. Hindi siya nagbabago at hindi siya mababago. Ang kanyang pangako ay palagi at patuloy itong nandyan. Yes, mababasa din natin, may mga history at may mga accounts dito sa kasulatan na inamend niya. May mga amended. Okay? Pero walang inabolis. Yan ang tandaan natin, mga kapatid. Walang inabolis. Kung meron man na bago, a sort of amendments. Bakit? Because para ma-sorted ito sa present time ng bawat henerasyon. Ngunit ang original niyang pag-covenant, ang original niyang mga binigay na mando sa tao, nandyan. Lalong pinatatag. Because our Abba Yahuwah, our Almighty Father, kaisa ng ating Messiah, He knows everything. Wala sa kanya yung in-specify ng tao na past, present, and future. Para sa ating Almighty Creator, it's all the same. Bakit? He's all-knowing and I am. Kaya nga may mga nag-i-interpret at may mga nag-iisip at may mga nabuong mga doktrina ng tao na nabubuo because of his existence, because he is an Almighty Elohim. He is all-knowing Elohim. May mga nag-iisip na dahil sinabi niya walang ibang makakaligtas, walang ibang tagapagligtas kundi ako lamang. So, merong mga nabubuo na mga pag-iisip
na nag-iisa lamang siya. Okay. Anyway, napapag-usapan na natin yan. Balik tayo dito mga kapatid sa ating topic. Kung bakit napaririwara ang bayan, ang lipi ni Israel o ang sangkatauhan. Okay? Bakit? Because of this stubbornness. Ang katigasan ng ulo, ang katigasan ng puso, nagiging pusong bato, ang kanyang lipi, kaya paulit-ulit din silang natisod. Sinabi na ng ating Ama sa kanyang inuutos, huwag kayong gagawa, huwag kayong sasamba ng ibang alahayam. Huwag kayong sasamba ng ibang God sa interpretation na meron tayo ngayon sa Greek. Huwag. Sinabi na niya. Pero bakit? Naaaliw pa rin ang tao, ang kanyang lipi. Bakit? Bakit tayo nag-dare pa nasuwayin ang kanyang inuutos? Sabi na nga niya, Second Commandments, sa pinakanong ng 10 Commandments, na huwag kayong yuyukod, huwag kayong sasamba, huwag kayong gagawa ng ibang alahayam maliban sa akin. I am a jealous al. I am a jealous il. Siloso siya. Kaya nga tayong tao, meron din tayong katangiang pagkasiloso. Pero magkaiba naman. Don't get me wrong, mga kapatid. Ang pagkasiloso ng ating alahayam ay ang kagustuhan niya na siya lang ang ating susundin. Siya lang ang ating papupurihan. Siya lang ang ating pasasalamatan. Siya lang ang ating sasambahin. Bakit? Nagiging selfish ba ang ating alahayam? Absolutely not. Because give and take nga ang ginawa niya sa atin. Ngunit tiningnan lang niya ang ating kabutihan. Kung ano ang ikakabuti natin. Pero binigyan niya na tayo ng habag ng grace, unmerited favor, upang tayo'y makabalik sa kanyang kanlungan sa pagkakakurap dahil nakinig ang ating mga magulang sa tricky ways of the adversary na patuloy niyang ginagawa ngayon. Marami ang mga nagtuturo ngayon, naglalahad ngayon ng kaparihong trick ng Satan, ng adversaryo na ginawa niya kay Lolo Adan at saka ni Lola Eve. Marami ngayon, marami tayong matutunghayan, lalong-lalo na sa internet. Marami nagsasabing mga kung sino-sino dyan. Totoo ba talaga ang pinaniniwalaan yung Elohim? God? Totoo ba
Kasi yun ang kanilang terminology na ginamit. Totoo ba siya? He does exist? Diba? Meron mga ganon na nagtatanong. Totoo ba talaga ang mga inuutos niya? Kailangan pa ba talagang sundin? Para lang yan sa mga Israelita. Bakit tayo susunod? Diba, mga kapatid? Balikan nyo ang Garden of Eden. Balikan natin ang Garden of Eden sa panahon ng temptation ng ating grandma na si Eve. Ano ang sinasalita ng adversaryo? Ano ang kanyang sinabi kay Eve? Ganito lang naman yun eh. Totoo ba talaga, Eve, na kung kakain kayo sa bunga ng kahoy na yan, kayo'y mamamatay? Totoo ba talaga? Yeah? Just think of it, brethren. Just think of it, friend, kaibigan, kapatid. Sounds familiar ba? I believe so. Sounds familiar. Basta makakarinig ako ng ganun na mga pagtatanong. Lalong-lalo na kung tinatanong na. May doubt na. Doubtful ang tanong na yun. Dito, sa salita dito. Sounds familiar talaga. Kung tinatanong na ang kredibilidad sa kasulatang ito. Although, yes, marami ng edisyon, but I really believe na kung ano man ang mga mahalagang tinuran ng ating Ama kay Moses, hindi nababago yon. Hindi na pahintulutan ng ating Ama. Bakit? Dahil ang katotohanan ay lulutang. Lulutang at lulutang din ang katotohanan. Diba? So kaya pa ulit-ulit na nadadapa, natitisod ang tao, ang mga mananampalataya, dahil matigas ang bungo. Sa katigasan ng bungo. Bakit hanggang ngayon hindi pa nakabalik ang lipi ni Israel sa bayang pangako, sa lupang pangako? Bakit? Napakahaba na ng panahon para sa tao, pero para sa ating alahayam, it's a short time. Kaya nga yun ang kanyang mga sinasabi sa mga ilang sandali. Hahayaan ko, papahintulutan ko ang bayan Israel. Dito nga sinabi pa nga niya na ako mismo ang magdadala ng disaster sa kanila. At hindi sila makakatakas nito. Oh, yan. Bakit? Bakit nagalit ang ating Ama? Bakit nagalit? Dahil nga paulit-ulit. Di ba tayong mga magulang, mga kapatid, lalong-lalo na tayong mga ama, ayaw natin ng paulit-ulit. Ayaw natin na paulit-ulit na lang na gagawin ang same na pagkakamali. Nakakairita. Patuloy na tayong sinasabihan ng ating Ama. Patuloy na silang sinasabihan ng ating Ama
Remember my covenant to your forefathers. At tayong mga magulang, tayong mga asawa, paulit-ulit na tayong nagpapaalala sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran. Ulit-ulit din tayong nagpapaalala, paulit-ulit din tayong pinapaalalahanan, vice versa. Na hindi maganda ang mga negative thinking. Hindi maganda ang mga negatibong mga pananalita. Hindi maganda ang mga negatibong pag-iisip. Loud and clear naman. Ngunit bakit? Bakit mas pipiliin? Bakit mas pinipili natin na magiging stubborn? Kahit alam na natin na mali, kahit na alam na natin na hindi tama, bakit paulit-ulit pa natin ginagawa? Bakit paulit-ulit pa natin pinasama ang loob o bibigyan ng sama ng loob ang ating alayam? Kung tayo nga tao, makakadama tayo ng sama ng loob kapag hindi ginagawa ang ating mga tinuran, hindi ginagawa ang ating mga sinasabi. How much more our Heavenly Father, that He gave us all the resources. Binigay niya na lahat para lamang ang kanyang ginawang espesyal na tao na ginawa pa ito sa science na, di ba? Ewan ko kung nakakaalala kayo sa mga tinuturo sa school noon. Ang natatandaan ko sa subject na science mula pa nung ako'y elementary hanggang high school, hanggang college, naaalala ko na ipinantay lang tayo sa mga animals, but we are tawag dito sa term na ginamit nila, we are special. Special daw tayo mga animal. Kaya pala may mga kasabihan, may mga sinasabi ang kadalasan sa mga tao kapag nagagalit, tatawagin ang isang individual. Kapag galit siya sa isang individual, tatawagin animal ka. Bakit? Bakit kaya? Dahil nga minsan na may kadalasan ang tao ay nagpapakita ng hindi proper character, hindi proper attitude. Parang animal lang. Dito sa binasa natin, ano ang makikita natin? Ano ang ipinakita ng ating Ama dito? I warning them persistently and even to this day, saying, obey my voice. Pakinggan nyo ang aking tinig. Pakinggan nyo ang aking boses. Makinig kayong mabuti. Yet they did not obey or incline their ear, but everyone walked in the stubbornness of his evil heart. Nakakalungkot mga kapatid. Nakakalungkot. Kahit
itong kapatid ninyo, kaibigan ninyo. Ako'y nalulungkot sa sarili ko minsan na may kadalasan nga na kahit paulit-ulit tayong pinagsabihan, paulit-ulit nating nababasa, naaalala ang mga tuntunin ng ating Ama. Paulit-ulit din natin itong sinuway. Pinapalalahanan na tayo magmula ng mga propeta hanggang sa Mesaya, hanggang sa kanyang mga nauunang disciples, apostles and disciples. Nakikinig lang tayo dito. Sa kabilang tinga, tinatanggap natin. Pero, pinalulusot din natin sa kabila. Bakit? Because of the stubbornness. Meron na tayong salamin. May mga pangyayari na tayong maisasalamin sa ating mga buhay, sa ating pagtahak sa landas ng pagsunod sa ating alaya. Mayroon ng mga do and don'ts kung bakit. Siguro hindi ako nag-iisa, mga kapatid, sa mga magulang dyan na sasabihan mo ng maayos ang mga anak mo na susunod sa tuntunin ng ating alahayam, ng ating Elohim. Makikinig. Pero bakit? Masama ang loob ko kapag nakikita kong ini-ignore ng mga anak ko ang pagsunod sa salita ng ating alahayam, ang pagsunod sa mga utos, sa banal na utos ng ating alahayam. Maybe, siguro, sila din nalulungkot, sumasama ang loob sa akin kapag nakikita din nilang meron akong hindi sinunod sa kautusan ng ating Ama. Ngayon, kung iisipin natin ito, mga kapatid, bakit pa natin papahintulutan ang negative character, ang negative attitude na nagpapahamak sa lipi ni Israel, na alam naman natin kapahamakan nga ang kakahantungan. Pag nasa kalagitnaan tayo ng ating galit, nasa kalagitnaan tayo ng ating hindi magandang pag-uugali, sasabihin lang natin na bahala na. Bahala na. Huwag mo na akong pakialaman. Huwag mo na akong pakialaman dahil kanya-kanya naman tayo ng kaligtasan, kanya-kanya naman tayo nga haharap ng hatol o kahatulan. Nakakalungkot mga kapatid, mapakinggan ang ganong pananalita
lalong-lalo na sa kung maririnig natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak, o sa ating asawa, sa ating kapatid. Nakakalungkot, di ba? Lalong-lalo na kung pinahahalagahan natin sila, pinahahalagahan tayo. Why this stubbornness spread? Bakit? Kasi pinapahintulutan natin eh. Pinapahintulutan natin. Our Elohim, our Alahayam gives us a free will to think, to identify the good and the bad. Alam na nating mali, alam na nating masama, alam na nating hindi tama. Bakit yun pa ang ginagawa natin? Kaya nga si Pablo nakapagsabi na nasasambit na natin ito sa mga nauuna nating talakayan or sa mga nauuna nating sharing. Sabi ni Pablo, kaya nga dahil namumutawi dito sa kaloob-looban ko ang old self na tinatawag. Kaya ang hindi ko gustong gawin, yun ang nagagawa ko. At ang gusto ko namang gawin na tama ay hindi ko magagawa. Bakit? You did not and you cannot let go the old self na sinasabing dapat nang mamatay, dapat nang tanggalin, dapat nang iwaglit, dapat nang hubarin at patayin. Sa wordings pa na ginamit ni Pablo at ni Pedro, na ang old self, nung hindi pa natin nakikilala, hindi pa natin natungayan ang katotohanan na ang ating Alahayam ay nagbibigay ng kaligtasan through His only begotten Son. Kaya nga sabi ni Paul in Galatians 2:20, I was crucified, I was hung with the Messiah, and I am no longer lives. Pinako na ako, biniti na ako sa kahoy, sa krus, kasama ang Misaya. Kaya hindi na ako ang nabubuhay pa. Di ba? Ang sabi ng Misaya kay Nicodemus, uulitin na naman natin. Except a man be born again, he will not see the kingdom of Elohim. Except a man be born again, he will not see the kingdom of Elohim. Ano ang ibig sabihin ng ating Misaya? Because our life was corrupted. Kumbaga naka-engrave dahil sa tinatawag na kasalanan na nasusunod natin sa ating mga great grandparents. Nananalaytay kumbaga. Kaya yun ang gustong ipapatay, gustong patayin sa mga sarili natin. Kaya nga in the coming days, sino ang merong karapatan, merong bibigyan ng authority to become an immortal, to become to have an incorruptible bodies? Yung mga susunod. Ano ba ang aim natin bilang nagsisikap na sumunod o masunod ang kautusan, ang kalooban ng ating Ama?
ng ating alahaya. Ano ba ang aim natin? Eternal life. Nakasama ang ating alahaya. Because we know, dahil ito ang dinidikta ng ating mga puso't diwa, kasama ang referensya ng kasulatan, that in Him, we have a life happy, joyful, life in eternity. Ipagpapalit lang ba natin ito, mga kapatid, sa katiting na galit? Ipagpapalit lang ba natin ang buhay na walang hanggan na kasama ang ating Misaya, kasama ang ating alahaya, sa buhay na walang hanggan na napakapayapa, napakasaya? Pagpapalit lang ba natin sa pagkain ipinagbabawal ng ating Ama? Ipagpapalit lang ba natin ito sa pagsamba ng ibang alahayam? Hindi lang yung mga graven images ang tinutukoy dito, mga kapatid, na idols. Ang tinutukoy dito ng ating Ama na ibang alahayam, ibang na mga idols na ipagpapalit natin sa Kanya ay yung makakaagaw ng oras natin sa Kanya, yung makakaagaw sa ating atensyon sa Kanya, yung makakaagaw sa ating pag-ibig sa Kanya, sa ating pasasalamat sa Kanya, yung makakaagaw sa Kanyang oras sa atin. Yun ang mga tinutukoy na napakalakas. Na malakas, hindi napakalakas. Na malakas na uri ng idols. Graven images, madali lang yun. Madali lang yung iwaglit, madali lang yung kalimutan, madali lang yung i-ignore ng tao. Basta nakabasa na sa kautusan ng ating Ama. Madali lang yun. Wala na ako dyan, hindi na ako nananalig dyan, hindi na ako nananalig ng mga graven images. Madali lang, yes. How about this? How about the mark of the beast na tinatawag ng ating mga kapatid? Na tinatawag ng ating mga kapatiran na, bantay ka dyan, Kuya Nuli, sa mark of the beast. Oo nga. Ito ang idols. Itong idol na ito ang mahirap tanggihan ng tao. Ang marka ng halimaw. A very tawag dito, yung very effective tool by the adversary na ang tao ay sasamba. Ang pera, kasama ang katanyagan, kasama na dyan ang kasikatan. Mahirap tanggihan ng tao ang idols ngayon. Kaya magiging stubborn ang tao. Kaya nagiging stubborn ang lipi ni Israel
dahil sa mga offers ng mga hindi nila pinatay na mga sinabihan silang papatayin. Bakit? Sa buhay ng mga kaaway ng ating alahayam, they are liberated. They do what they are going to do. Has no limit. Had no limit. Gawin nila ang gusto nilang gawin. Kung gusto nilang makikipagniig sa lalaki, sa babae, sa tao at sa hayop, pwede nila magawa. Di sila nagtubiling gagawin. Kung gusto nila makikiapid sa asawa ng ibang may asawa, lahat ng karumihan, lahat ng ayaw ng ating alahayam ay ginagawa nila. Kaya nagiging stubborn ang kanyang lipi dahil sa kagustuhan ng kalayaan din, freedom. Sino ang nagsisigaw ng freedom? Patuloy na nagsisigaw. Wala na ba tayong freedom of speech? Wala na ba tayong freedom na free will? Binigyan naman tayo ng free will ng Ama eh. Diba? Malaya natin magagawa ang gusto nating gawin. Kaya nga, malaking pagkakamali ni Eve at saka ni Adam na sinuway nila ang tagubili ng utos ng Ama, ang command ng Ama na wag kayong kakain sa fruit to know good and evil, sa fruit of knowledge. Bakit? Dahil ang free will na binigay ng ating Ama ay magiging freedom para sa kanila. Baka masasabi niyo, pareho lang yun kapatid. Kalayaan. Pareho lang sa pandinig natin. Pero kung susuriin natin, kahit ibabase natin sa talino ng tao na ating titingnan kung ano ang meaning ng free will at saka ng freedom, may pagkakaiba sila. Okay. So, it's a divine gift of our Elohim, of our Alahayam, ang free will na binigay niya sa tao. How to live on it? Paano niya ipapamuhay? Ang ibinigay niyang kalayaan, ang ibinigay niyang buhay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin na hindi tayo magiging stubborn. Dahil paulit-ulit, sabi ng ating Ama, meron tayong mga verses na nakikita about stubbornness na paulit-ulit niyang sinasabi. Hanggang sa Bagong Tipan, sa Book of Romans, chapter 2, verse 5. Inulit ni Pablo ang mga sinabi ng mga propeta. Dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa astigan ng tao, ako na good ni. Di ba? Ako ito. Ako. Kaya nga, ang isang binigyan ng Ama ng magandang posisyon in the heavenly realm, bumagsak dahil sa ako na good ni. Yeah. So, be aware, mga kapatid. Huwag nating pairalin ang katigasan ng ating bungo. Huwag nating pairalin na dahil kapag nagmamatigas tayo,
nandudoon na ang garbo. Nandudoon na ang mapagmataas o pride. So, magkakasama na yun. Kaya, huwag nating hahayaan na mamumutawi sa ating puso't isipan, sa ating pagkatao, ang pagka-stubborn. Hopefully, nakakapagbigay na naman tayo ng paalala sa ating lahat. Walang exempted dito. Lahat tayo. Kaya, sana, papakinggan natin ang busis ng ating alahayang na makikipagkonekta sa ating mga diwa. Be blessed and shalom. Happy Sabbath sa ating lahat. Once again, mga kapatid, I love you all. Hallelujah.